เลข2ใหญ่1ก็6 Time check mga Kabs, 8:17 PM. Yan ang oras dito sa Thailand at nandito tayo ngayon sa tuktok ng Sky Hotel Revolving mga Kabs. Gumagalaw pero hindi ito ang topic natin today. Samahan nyo kaming kumain ng mga iba't ibang street food dito sa Bangkok, Thailand. Kaya huwag na natin patagalin to, alam ko gabi ngayon, pero diretso na tayo sa kinabukasan at start na natin ang food vlog ng Kabs Chess Channel. Let's go! Bangkok, ang tinaguriang street food capital of the world, land of smiles, at also known as Karuntep, o ang ibig sabihin sa Thai na salita ay City of Angels. Katulad din sa atin sa Pilipinas, samot-sari din ang mga dinarayong street food dito sa Thailand. Diverse ang mga pagkain dito dahil iba-iba din ang estilo ng mga pampalasa at lutuin ng mga tao. Pinaghalo-halong kultura mula Chinese, Indian, Malay at Burmese. Ito na ang naging flavor at impluensya ng mga makukulay na pagkain sa kanilang bansa. Umpisahan natin ang food trip dito sa pangalawang branch ng Petmart na pag-aari ng nag-iisang OG sa YT. Pagdating sa mga food travel exploration, isa siya sa mga hinahangaan at pinakamatindi. Kaya naman sa pagbabalik natin sa Thailand, pasyalan natin muli ang resto ni Mark Wins. Dahil misyon nating dalawin at tikman ang isa sa pinakamaanghang na pad krapao habang naghahatid ng munting regalo para sa isang kaibigan. Ito ang Train to Bangkok, Thailand! Bago natin umpisahan ng ating travel mga Kabs, daan muna tayo dito sa Petmark. Alam nyo naman kung sino may-ari niyan. Siyempre yung kaibigan natin si Mark Wins dahil meron tayong pasalubong galing Pilipinas. Para sa kanya, pati na rin yung dala-dala natin, umabot na rin. Namprick by Team Galas TV. Actually, kinontak ko si Mark Wins, so nagpalitan kami ng email. Unfortunately, hindi siya available, hindi nag-meet ang aming schedule, kaya hindi kami magkikita dito. Pero ang sabi niya, mag-drop by daw ako dito sa second branch niya, yung nakikita niyo sa likod ko, para makuha niya kapag available na siya. At syempre, para gawin na rin natin parang appetizer yung kanyang pad krapao na level 5. Tara, pasok na tayo. Let's go! So, umorder na nga tayo ng level 5 na pad krapao. Pork ang pinili natin. Ito na yata yung pinakamaanghang na pagkain na tikman ko sa Thailand. Nagre-range ang level ng anghang sa level 1 hanggang level 5. Kaya rumekta na agad tayo sa level 5. Wala nang warm-up. At tikman natin kung talagang kakayanin natin itong ganito kaanghang na pagkain. Ang presyo niya is nasa 139 baht pag pork, 129 naman kapag veggie, 169 kapag beef, at kung gusto mo ng medyo premium, 259 hanggang 279 kapag wagyu. Take out and delivery lang ang pwede dito sa pangalawang branch ni Mark Wins. Pero tignan natin kung papayagan niya tayo na mag-dine in kahit saglitan lang. So waiting lang tayo dun sa order. Update nga pala, sa sobrang excited kong i-drop yung regalo, hindi ko na na-i-video. Pero may picture naman yun. Iniwan na natin dyan sa cashier. I-email ko na lang si Mark Wins para kunin niya dito. Sumagot na nga pala siya at ito na yung update. Sana nga makabisita agad siya sa Pilipinas, no? Game kaya siya sa backyard cooking? Kumuha na rin tayo nitong dalawang sticker. Lagay natin kay Bubbles. Papagawin ng Pilipinas, share tayo sticker sa likod. So pag nakita niyo si Bubbles or pick up na kulay blue na may ganito sa likod, si Bubbles po yun. O siya. Diretso na tayo sa kusina at silipin natin kung paano nga ba lutuin ang level 5 spicy na pad krapao ng Petmart. Start sa combination ng mga pampaanghang, green, red, orange at lahat na yata ng kulay anghang dinurog at pinagsama-sama na may kasama pang paminta. Unang ginigisa yung mga spices sa mainit at nagliliyab na wok. Next na nilaglag yung ground pork o giniling na baboy, lulutuin na mga ilang minuto, tapos hindi pa nakontento, may pahabol pang chili paste dito sa part na to. Huling nilaglag yung holy basil para hindi ma-overcook dahil ito talaga ang nagdadala sa sikat na Thai recipe kung tawagin ay pad krapao. At kapag ready at luto na, ipapatong sa kanin tapos ilalagay na yung sunny side up na duck egg. Dito kumain dito. Siyempre siguro ano lang to, exception. Pero talagang takeaway lang at saka delivery ang meron dito. Level 5. Ito na yata yung pinakamanghang niya na available dito. At nakatikim kami ng ganito last year. Kasama siya mismo, si Mark Wins. Tapos may duck egg siya dyan. Yung manilaw-nilaw. Tapos yan yung parang giniling. Yan yung pad krapao mga Kabs. So, similar siya sa giniling pero may mga ibang spices lang siya. Tapos yung kanin nasa baba. So, wag na natin patagalin. Katulad ng sinasabi natin sa Team Galas, manganta na mga Kabs. Patingin natin sa camera. Ayan siya. Basagin na agad natin yung itlog.
ganitong ganito. Kinain natin last year. Kasama siya, si Mark Wins, dun sa episode natin. Bangkok, sa main branch. Tapos ayan, kapag naghalo mo na ng ganyan, isama mo yung yun. Kuha ang kapirasong kanin. Ayan. So far, wala pa. Wala pa yung anghang. Baka padating pa lang. Pero wala pa eh. Ito na. Padating na. So may konting delay lang. Pero dumating. Hindi naman siya nagpahuli. Pero grabe kasi, ito na yung pinakamanghang niya. Level 5 agad eh. Hindi na ako rumekta sa 1, 2, 3 eh. Hindi nagbibiro, mga kabs, ang mga... Hindi nagbibiro ang mga nagbablog dito. Totoo siyang manghang. Tapos, ang pinang-aanghang naman nila, alam niyo yung parang siling Taiwan. Ganun, pero sobrang dami. Pero yung lasa niya, parang kang nagluto ng giniling na baboy sa atin na may mga toyo-toyo. Ang kaibahan lang, meron siyang basil. Kumbaga yun yung nagdadala ng aroma nito eh, tsaka bango eh. Parang siyang may mga mint, parang siyang may mga coriander, parang ganun yung lasa nun. Appetizer lang to ah. Tawag natin isdog. Tapos ito. Anghang? Hindi ko pa tatagalin to dahil iba-iba ang kakainan natin. Nag-uumpisa pa lang tayo. Mahirap to. Mainit sa labas. Maglalakad pa tayo. Tapos kumain tayo ng appetizer natin. Yung sobrang anghang. Pero tingnan natin kung makakailang kainan tayo ngayong araw. Samahan nyo lang kami. Sakay tayong tren. Let's go. Cut mo na yan, anghang. Grabe yung tinake-out ko na lang muna. Tuloy ko na lang sa hotel at tuloy ni camera woman. Pagkain. Hanapin na natin yung train station. Subukan natin yung mga street food sa tabi ng mga tren. Tingnan natin. Nangangapa pa kami. So kung hindi namin magawa yun, hindi nag-grab kami. Let's go! Umpisahan natin dito sa Prompong Station. Susubukan natin kapain ang mga food stop nang nakasakay lang tayo sa tren. Yung kumbaga yung mga malalapit sa terminal ng tren. So para tong train to Bangkok, street food. Sasakay namin dito kahit wala kaming idea kung paano. Kasama kayo. Let's go. So nandito tayo ngayon sa Prompong. So kailangan mapuntahan natin yung Eka Mile. Kasi dito siya located. Yung parang Pares. So pupunta tayo dyan. Pero mamaya after nyan, aakyat tayo doon. So umpisahan muna natin dito sa baba. Tapos, di pa tayo. Bili muna tayong ticket. Dito na tayo. So bumaba nga tayo sa Eka Mile Station tapos dumiretso tayo dito sa Watana Panis para tikman itong 50 years na daw na kumukulo na sabaw na mukhang pares na para rin siyang beef. Actually parang beef naman yata talaga yung pinapakuluan nila tapos may mga litid-litid tapos umorder tayo nitong kung tawagin nila gawlaw, isang malaking mangkok pero kalahati lang yung sabaw pero napakarami nung sahog na nilagay. Tapos may kapartner siyang kanin. So bago tayo magkanin, tikman na natin agad, huwag na natin patagalin ito mga kabs. Ito na yung second stop natin sa ating paglalakbay. Hindi siya lasang pares. Para siyang yung mga mami na may pagka-Chinese style. Parang ganun. Kasi parang may nalalasahan kang mga herbs, mga ganun. Tapos may celery. So malalasahan mo may tamis din. Pero hindi yung tamis na pares ha. Tamis na beef broth talaga na parang pang mami, kulang na lang noodles. Although pwede ka naman mag-noodles, pero kanin yung kinuha natin. Kung tayo mga Pinoy, buka natin sa kanin. Sobrang labnaw nung sabaw. Hindi masama. Okay to. Surprisingly mas. Pero siguro dahil nga matagal siyang pinakuluan, no? Meron mga siyang balls dito. Hindi ko alam kung chicken ba to, squid o. Basta parang fish ball, ganun. Lasang nung ganisa. Tapos sabayan mo siya ng celery.
Wala siyang alak. More on tamis. More on tamis yung malalasa mo. At yun nga, promise, yung sabaw. Obvious naman talaga siyang pinakuluhan. Tatlong generation ng pinagpasapasahan ng kainan na to. Ito yung tinaguriang oldest soup in the world. Dahil literal na 50 years nang kumukulo ang sabaw ng baka sa malaking kawan na nakikita nyo dito sa video. Pero paano nga ba nangyari yon? Safe pa nga ba to? At hindi nga ba siya napapanis dahil sa sobrang luma nito? Sinubukan namin tanungin yung mga suking lokal na palaging kumakain dito at ito ang explanation nila. Basically, lagi may natitirang mga ilang porsyento dun sa previous na nakasala. Tuloy-tuloy pa din naman daw ang pagpapakulo. Tapos mula dito, dadagdagan na lang nila to ng panibagong timpla at tubig para sa sabaw. At as long as hindi ito pinapalamig at laging tuloy-tuloy ang apoy, ay safe daw ito sa bakterya at hindi mapapanis dahil palagi namang mainit. Ito ang 50 years ng continuous na nangyayari magpahanggang ngayon. Walang duda kaya tatad dito ng Michelin Star at Awards dahil sa epic nitong lasa at unique nitong estilo. Back to the program. So technically, matagal na nga siya. Tagal siyang kumukulo. Tapos meron pa nga mga litid dito. Lagyan natin sa kanin. Tapos lagyan natin sabaw. Diyos ko po. One big bite. Speechless, wala na akong masabi. Ang dami tao dito, ang dami kumakain. Siguro dinadayo din, pati mga turista. At lahat na pumupunta dito, ang goal nyo is mag-video na mag-video. Lahat sila may camera, nag-video. Hindi ko inasahan na ganito pala ka-okay itong lasa nito. Pati naman pati mga kanin, pati kanin tumba. Pati yan dito sa kabila, kanina pinipitik-pitik ko na yun bago pa nag-umpisa. Yan ang ubos, mga kap, solid to. Para talaga siyang level up na beef mami para sa atin sa Pilipinas. Parang sakto siya para sa akin. Tapos may tamis ng celery. Wala na akong ibang masasabi dito, kundi tingin ko nga bukas na yung susunod kong kain pero sa same video pa rin. So magkita-kita tayo bukas na mamaya nyo makikita. Up next, eto na. At dito nga sa part na to, medyo wala muna akong masyadong video na mairo-roll kundi yung pag-uwi namin ng Pinas. Dahil after naming mag-vlog dun sa susunod sana naming ipapalabas, mukhang na food poison si camera woman dun sa hindi ko nababanggitin na kainan. Isang buong araw kami sa hotel na nagsiself-cure lang at umiinom ng gamot. Siguro hindi ko na masyadong ididetalye pa pero nagdesisyon kaming umuwi kaysa magpa-admit sa ospital. Yun ay dahil nga wala kami sa Pinas at nasa bansa kaming hindi kami lokal at hindi naman kami familiar. Pero kung nandito siguro tayo sa sarili natin lugar, siguro kanina pa siya naswiruan, kanina pa siya tinitignan ng kanyang mga doktor. Medyo naputo lang mahabang anniversary vacation namin ni camera woman. Hindi ko alam kung nabanggit ko na so far sa vlog pero anniversary namin kaya kami nandito. Kaya kung umabot ka sa part na to, comment mo naman sa baba yung nakasulat sa screen ngayon. Maraming salamat, Cubs Nation. Back to the program. Kaya mga Cubs, ibang araw na to. Siguro Thursday to. Tapos yung vlog sa Bangkok. Nagsiswimming lang kami with family. Tapos na rin yung Aberia. Naka-recover na po. Dito ko natatapusin yung train to Bangkok street food natin na uwi dito sa ating condo unit dito sa Azul, San Fernando, Pampanga. Pwede kayong mag-book dito sa Casa Canlas, by Team Canlas TV. Alright. Hintayin lang natin yung wave. Tapos siguro ibibiro ko na lang pag nag-wave. Pag ahon nito, may wave pool na. Let's go. Yan, every ilang oras yata ito may schedule. Actually, in-announce ko sa Team Canlas na pwede nyong hiramin to kapag hindi namin ginagamit. Pwede nyong rentahan. Ito yung condo unit at ito yung view. Mount Arayat View, SM Pampanga. At pwede rin kayo mag-swimming dito dun sa man-made beach at saka wave pool. Located to sa San Fernando, Pampanga. Pasensya na kayo mga Cubs kung nabiting kayo sa ating Bangkok trip. Bawi na lang tayo next time. Balik siguro tayo doon. So salamat sa mga umabot dito sa part ng video na to. At talagang umabot kayo sa dulo. Maraming salamat. Until the next upload po tayo. Ako po si Cubs Chess. At legit po ang channel na to. Ako mismo ang gumawa nito. Hindi fake to. At hanggang dito na lang ang outro ko. Bye-bye!